After 2 weeks na tinanggalan po natin sila ng mga dahon. So mag-a-update po ako guys ng ating mga crested moonstone. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so heto guys, at umakyat na naman po ako dito sa itaas ng ating vertical wall para silipin po itong ating mga halaman. Mag-update po ako ng ating crested moonstone. Last September 28 ay pinakita ko po sa inyo yung ating napakagandang crested moonstone na super lush. Ayan, at tinanggalan po natin ng mga dahon. So heto na sila guys. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging resulta sa ating halaman. And then kasi sinabi ko sa inyo na after 1 week ko siyang i-update, so hindi natuloy kasi dito sa ating location ay paiba-iba po yung weather. So kagabi po ay sobrang lakas po ng ulan dito sa ating location. And then heto guys, at nagtatanggal po ako ng mga excess water sa ating mga halaman dahil ayan guys, pag hindi po yan natanggal ay masasunburn po yung ating kalanchoe flapjack. So yan yung ginagawa ko every morning pag maulan po dito sa atin sa lowland. So heto na guys yung update sa ating crested moonstone. Ayan na sila after 2 weeks. Ayan, napakaganda at bumalik po yung sigla ng ating halaman kasi nung first week nito guys, after natin silang tinanggalan ng dahon ay naglagas po yung ating mga crested dahil dito parang El Nino, sobrang init po dito sa ating location ng 1 week walang ulan, sobrang 1 week po walang ulan at sobrang init, kaya naglagas and then nagkamashi po yung ibang dahon ng ating halaman. So hindi po ako nakapag-update. And then last Saturday or Sunday ay update muna tayo sa ating weather. Ayan, sobrang init na po dito sa ating location. Ngayon po ay 8 o'clock in the morning. So ayan, nagbigay ko ng fertilizer dito sa ating mga halaman kasi sila guys, naglagas, nasira yung ibang dahon. So ayan yung ginawa ko, bigay ako ng fertilizer complete 14-14-14. So yan po yung binibigay ko po sa ating mga halaman. So pagka Monday, doon na po nag-start na maulan na po dito sa ating location. So bumawi po. Nakabawi po at ang ating mga halaman. Ayan, at sobrang ganda. And then bumalik po sila sa pagkalash. Kasi nag-worry na po ako dito sa kanila kasi naglagas po sila guys, nagkamashi. So ang ginawa ko, yun lang, nagbigay ako ng fertilizer. And then lagi na po umuulan dito sa ating area, and then binibigyan ko po sila lagi ng water para hindi po sila ma-dehydrate. So ayan na guys yung resulta. Ayan, lumapad na yung stem ng ating mga halaman. So yan po yung advantage pag magtanggal po tayo ng mga ekstrang dahon sa ating mga crested moonstone. Gumaganda yung stem ng ating mga halaman. So yan na po guys, at kitang-kita na po yung mga your stems ng ating mga crested moonstone. So ito na pat ay ayan, super lush. Gusto ko siyang i-propagate para gumanda po yung ating halaman, and then dumami po yung ating mga crested dito sa ating munting hearten. So yan, at ayan, kitang-kita na po yung stem nito guys. Dati ay nakatago lang siya, and then sobrang liit. Ayan, at medyo siya, nag-mature na po yung stem. So heto nampat ay ayan, ang daming suloy. Ayan, at siguro ikakat, then
tanim natin sa ibang pot yung yung ating mga babies dito na na pot. So hayan, at lash na po bumalik po yung pagkalash ng ating halaman. And then update sa ating kalankawi, hayan na sila guys. Ang ganda ng ating kalankawi, parang siya, flower bud. Hayan, so update ko kayo next week para dito sa ating kalankawi. And then heto ang ating crested moonstone. Hayan, at successful po yung ating experiment dito sa ating crested moonstone. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.